Umamin na at kinumpirma na mismo ng presidential sister Amy Marcos na ang kanyang kapatid ay isang adiktos di umano at siya mismo ang tahasang nagsabi na lulong sa pinagbabawal na gamot ang kanyang kapatid na si Bonget. Kaya't ang panawagan at hiling ngayon ng taong bayan ay bumaba na sa pwesto itong si Marcos Jr. habang maaga pa at hindi pa huli ang lahat at panawagan pa ng ilan. Kaya't AFP, kumilos na kayo para tuldukan na umano ang tunay na nagpalubog sa bansang Pilipinas. Tingnan po natin ito nga. Ito ay very important to. Ako po ay lalapit sa inyo sa ating mga manunood, no? Sa inyong mga mahal ang Pilipinas. Ito po ay aking ipapakiusap sa inyo. This is very very important. Sana po pakinggan natin, no? Merong bagong statement ng PDP. Sabi niya, PDP laban challenges BBM to take a drug test. Yan. Nakalagay po diyan. Hindi ko na po babasahin lahat. Okay? So pakibasa nyo na lang, no? Pero before nyo sanang basahin yan, yung sinasabi ng PDP na mag-drug test si Bongbong Marcos ay pakinggan nyo muna. May importante kong sasabihin. With all due respect, with all due respect sa PDP, wag na po natin sabihan o hingin kay Bongbong Marcos na magpa-drug test. Wag na po. Dati po, yes, lagi naming sinisigaw yan. Drug test, drug test, drug test. Pero ngayon nagsalita na si Amy. Alam na natin, kinonfirm na ni mismo ng kapatid na addict si Bongbong Marcos. Dapat ang statement nyo ng PDP, addict si Bongbong Marcos and he must resign. Kasi pag pinag-hair follicle test pa natin siya, it is as if sinasabi natin, hindi tayo naniniwala kay Amy. Tatandaan po natin, binabanatan din namin si Amy Marcos noon. Bakit? Kasi alam na ng buong Pilipinas, adik yung kapatid. Pero kailangan lang mayroong magsasalita na eyewitness mismo. Siya mismo nakita niya. Ito nagsalita na, nililinis pa nga nila yung pinagkalata ng kanilang droga. So, Bongbong Marcos is an addict. Yun na yun. Gawa na natin ng paraan paano siya matatanggal kasi hindi illegal. Again, hindi tayo magsasabi ng illegal, yung unconstitutional. Doon lang sa legal, pwedeng impeachment. At ang balita ko, meron na nagpaplano ng impeachment kay Bongbong Marcos. Pwede rin itong simulan ni Tambaluslos, ni dating Speaker Romualdez. Malay natin, magsalita na si Martin Romualdez. Utusan niya na yung mga bata niya. Tell all na rin sila. Dahil sukob na wala na Dulo na to. Kapatid niya na mismo. And hindi po pwede na walang pananagutan si Bongbong Marcos dito. Pwedeng pakilusin ng impeachment. Dapat ganun na ang tinatrabaho ng PDP. Kasi Bongbong Marcos is an addict. Hindi po natin kinukontra PDP. Tayo po ay nagsasuggest lang. Kasi nagsalita na si Amy. Detalyado po. Hindi naman yung kinuha lang sa puwit niya Diba? Hindi naman ito yung parang chismis lang. Tandaan po natin kapatid niya yan at alam niya bata pa nagdodroga na si Bongbong Marcos at hindi nagbago. Hanggang naging presidente, nagdodroga pa rin. Si Amy mismo nagsabi nun. So ako yun naman nakikiusap din sa ating mga manunood. Huwag na natin hingin ang drug test kay Bongbong Marcos. We don't need to. Matagal na nating alam at kinumpirma ng kapatid. Yun na yun. He is an addict. Let's ask for his resignation. Hindi po ito pilitan Ano naman yun kusang loob niya kung magre-resign siya. Kung ayaw niya, bahala siya. Kung makapal ang mukha niya, bahala siya. Pero meron namang naaayon sa batas yung ginawa nila kay BP Sara, pina-impeach nila. So yun ang isigaw natin. Impeach Bongbong Marcos because he is an addict. AFP, what are you going to do?
Hindi po tayo nananawagan sa AFP. Tinatanong ko lang, ano ang magandang gawin kay Bongbong Marcos sa tingin ninyo? Di ba? Ulit hindi tayo nagtatawag sa AFP. At wala akong kakayanang tawagin ng AFP. Let's do this in a legal way. Maraming paraan. Hindi hair follicle. Pakinggan nyo po ito. Kung bakit dapat umalis na si Bongbong Marcos. At meron tayong karapatan na dapat matanggal si Bongbong Marcos. Ito, pakinggan nyo po ito. Ito po yung interview ko kay Attorney Torion. At doon sa hindi pa nakaparinig na ito, ito, i-discuss po natin. Kung narinig nyo naman, i-explain kong mabuti po sa inyo. Okay? Anong konteksto nito? Ito, yung kakadinig lang namin, nasa SME na ito yung kadidinig lang namin nung speech ng kanyang kapatid na si Amy Marcos na adik si Bongbong Marcos. Ang tanong, what's the next step? Diba? This is very important. Gawin natin sa legal na paraan. Ano ang legal na paraan? Attorney Torion. Alam naman natin, napakagaling na abogado nito. Pakinggan po. Kasama natin si Attorney Torion. Ngayon lang kakarinig natin yung sinabi ni Senator Amy. So ano masasabi nyo, Attorney? It was a very explosive revelation, no? Doon na-confirm natin na lulong na pala ng droga ang ating Commander-in-Chief ng... Ayan, lulong na... This is not a laughing matter. Hindi lang po siya tumitik, hindi lang po siya nagdodroga, lulong. Okay, lulong na si Bongbong Marcos sa droga. Military at ng mga pulis, no? At saka nananawagan siya na pauwiin muna si Presidente Marcos sa kanila at saka ipagamot daw muna siya. Ang intindi ko doon na either iparesign muna niya or ipa-leave niya yung kanyang kapatid and there should be constitutional succession. Yun ang pagkaintindi ko. Ako yun naman din ang intindi ko na mag-resign siya, nananawagan na yung kanyang kapatid. Alam mo, yung mga umiepal dyan, ako bilang panganay, at yung kapatid ko is in danger because of drugs. I will do everything. Kahit matanggal siya sa pwesto niya, kahit mawalan siya ng pera, I will do everything to keep him alive. Yun ang importante. Isusulong ko siya dyan. Baka mamayang gabi lang ma-overdose. Hindi nila naiintindihan yung sinabi ni Amy. Pero let's go do. Bayaan muna natin yung magkapatid. Eto muna. Anong dapat natin gawin? Kaya sana sa ating mga minamahal na mga military, no? Ayan, panawagan na sa inyong mga military coming from a lawyer, legal way. I hope and pray that they will remember the constitutional injunction that they are the protector of the people and the state. Ayan. Kayo, sundalo, wala tayong hinano, Inuulit ko lang ang sinabi ni Attorney Torion. Kayo ang protector ng konstitusyon. Kayo ang protector ng state. Military. Galaw-galaw. Galaw-galaw. No, ayan. Salita na po yung kapatid ng ating presidente at sinasabi niya na hindi na mentally fit itong ating presidente. And you know what to do. And sana naman ay suportahan natin ang ating Republika ng Pilipinas. Suportahan natin ang mga citizens po ng ating republic. Tanong. Militar. Ito sabi ni Attorney Torion, you know what to do. Do you really know what to do? Kayo nagtatanong lang. Sabi nga ni Attorney Torion, you know what to do because our president is not mentally fit to run the country. Yan po ang sabi ni Attorney Torion, inuulit lang natin. And we should do the right thing. Ano yung right thing? Alam na ng military anong right thing. Doon lang tayo sa legal. Okay? Pagtanggol nyo konstitusyon, alam nyo ang kalagayan ni Bongbong Marcos, you know the right thing, we leave the decision to you. If you keep quiet, so be it. We cannot do anything about it. Kayo ang sundalo, hindi naman kami. Kayo ang militar, hindi naman kami. Wala tayong panawagan, in-explain lang natin mabuti yung sinabi ni Attorney Torion. Congratulations kasi yung mga katulad ni Attorney, mga vloggers, mga politiko na hindi nagpatakot, hindi nagpabayad hanggang sa huli ay lumaban. Maraming salamat. Congratulations at Attorney. Let's celebrate in Davao. Yun! Ako matindi yun. Mag-celebrate tayo. Kung sakaling tayo magtagumpay. Sa Davao tayo, ha? Pero alam nyo,
Yung sinabi ko rito, coming from the heart, ang laki po kasi ng pressure. Grabe takutan ngayon. Grabe ang siraan ngayon. At higit sa lahat, grabe ang bayaran ngayon. Marami na kaming kaibigan na vloggers na dati ay kasama namin. Gusto si ang Duterte, galit na galit kay Bongbong Marcos, galit na galit kay Tambi, pero lumipat na ng bakod. Ganun po ang pressure sa aming mga vloggers. Inuunawa ko na lang dahil yung iba doon, may sakit yung anak nila, sinasabi, yung anak nila ay ganito, ganire, yung asawa nila ganito, kailangan nila ng hanap buhay. So hayaan ko na lang, no? But kaya congratulations doon sa mga vloggers, mga politiko, mga abogado na hindi nagpatakot at hindi binenta ang kaluluwa. Ayan, congratulations, see you in Davao. O, next topic po tayo. Okay, so sa kabilaan ng banat ng kapatid niya sa kanya at sinasabing adik siya at hindi lang adik si Bongbong Marcos ay lulong sa droga, ano naman ang ginagawa ni Bongbong Marcos para sagutin si Amy Marcos, yung kanyang kapatid? Ito, tingnan natin. Sinimulan ni Pangulong Bongbong Marcos ang araw sa Malacanang kung saan pinangunahan niya ang panunumpa ni Ralph Recto bilang Executive Secretary kapalit ni Lucas Bersamin. Ayun, ang pinalit sa ES, sa Executive Secretary ay si Batman. Mambira. Magtatrabaho na naman ng gabi ito. Batman to, Batman ito. Naku, patay tayo dyan. Na baka tumaas ang bat natin. Naku, alam naman natin to si Recto talagang At gayon din ni na Finance Secretary Frederick Go. Mula palasyo, dumiretso ito sa PhilSports Complex sa Pasig kasama ang asawang si First Lady Liza at anak na si Vincent para pangunahan ang pagbubukas ng mas pinagandang pasilidad para sa mga atleta na proyekto ng First Lady. Naku, mambira. So ano ang sagot ni Bongbong Marcos na adik siya, adik yung asawa niya, at adik din yung anak niya, at ang nagpalala sa pagiging adik ni Bongbong Marcos ay si Liza? Anong sagot niya doon? Inassign na Batman na ES si Recto at yung gym na pinaganda ng kanyang asawa. Wow, grabe. Hindi mo planong sagutin yung sinabi ng kapatid mo na adik ka? Hahayaan mo na lang yung mga abogado mong si Attorney Claire, si Attorney Ping Lacson, si Attorney Boying Remulla, si Attorney Tito Soto, kung ano sino-sino pang talagang magtatago ka na lang. Sa mga mabibigat na issue, nakatago ka, Bongbong Marcos. Yung mga kinakaharap. Kasi malaki po ito Hindi ito basta adik lang siya, lulong siya. Bawal po yun sa konstitusyon. Kasi dapat mentally fit, healthy ang presidente. Ang laki po nun, kapatid niya ang nagsalita. Hindi niya sinasalubong yung problema. Tinatakbuhan niya. Kunwari, hindi ako affected. Hindi totoo. Tuloy ang trabaho. Nek-nek mo. Tapos ang pinapatrabaho mo yung iba, tago ka ng tago. Yan ang personalidad mo, ulitin ko. Pag malalaking issue, takbo ka, Bongbong Marcos. Takbuhin ka. Unang binisita ni PBBM ang bagong gym. Sa kabila ng mabibigat na Ay, wag yan ang wag mong gagawin, Bongbong Marcos. Yan, maluluslusan ka. Wag mong pagsasabahin ang drugs tsaka gym. Lalong-lalo na deadlift. Deadlift po ang tawag dyan. Mahirap po yung exercise na yan. Hindi po bagay. Baka gayahin ka ng mga kapwa mo adik, mamamatay sila dyan. Don't even think about it. Drugs and gym don't mix. Hindi. Drugs and deadlift don't mix. Yung gym, yung mga minor, okay lang yan. Pero yung mga ganyan, mga heavy, wag. Baka gayahin ka. Wag. Marami pong adik sa Pilipinas. Delikado, baka ma-influensyahan mo. Delikado. Wag. Sa mga, nananawagan ako sa mga adik, wag niyong gagawin to. Delikado po ito. Nakakamatay. ng Pangulo, nagawa pa niyang magbiro at magbuhat ng barbell. Sinilip din ng First Family ang dormitoryo para sa mga atleta at para-athlete. Yan Yan ang dormitoryo ng athlete natin. Pambihira. Ay nako, pinagmalaki pa.
Saka dumiretso sa Sports Museum kung saan makikita ang mga gamit ng kilalang Pinoy athletes gaya ni Manny Pacquiao. We had something like this before, but I have to say, it wasn't this nice, even at that time. So, well done, Madam First Lady. Yes! Ayaw mo magulpe, no? Sip-sip! Ew! Ang hirap magbuhat ng sariling bangko, no? Pinuri niya, hindi daw ganyan kaganda, pero ngayon gumanda dahil kay First Lady. Tingin mo, may naniniwala sa mga sinasabi niyo? Takbuhin. Nung may debate, anong ginawa mo? Hindi ka umatin ng debate, nagluto ka ng pakbit. Cooking show. Ganyan ka. Ek nyo. Hindi na ubra yan. Ginagawa nyo tanga Pilipino, gising na sila eh. Nalulunod ang Pilipino. Ang problema natin, ghost projects. Andiyan ka sa sports complex. Pinupuri ang asawa mo. Madam First Lady. Dagdag pa ng Pangulo, importanteng pagtuunan ng sports dahil malaki rin ang nagagawa nito para magkabati-bati ang magkakaaway. Because walang Pilipino na hindi kakampi sa Olympian natin o sa athlete natin na lumalaban. So kahit hindi kayo magkasundo, yun na nga, hindi ba balitang-balita si Manny Pacquiao pag lumalaban doon sa Mindanao, ceasefire. Dahil manunood muna sila ng laban ni Manny Pacquiao. Pero miski na, Bongbong Marcos, yung timing mali. Maling-mali. Ang laki ng kinahaharap mo, salubungin mo. Sagutin mo. Solusyonan mo muna bago yung mga ganyang kakornihan. May panahon para sa mga ganyan. Pero ito, that is the least na ine-expect ng taong bayan na gawin mo. Siyempre, sasabihin mo, ida-downplay mo yan. Kunwari, hindi ka affected. Pero pinapaatake mo yung mga sila Pinky Castro.